Ang aming unang international flight na lumipad mula sa Europa ay tinanggihan ng bawat paliparan sa mundo. Para kaming mga multo na lumulutang sa ere, nakalimutan ng mundo sa ibaba. Sa bawat segundong lumilipas, mas lumalapit kami sa trahedya at sa gitna ng desperadong espasyong iyon, isang tinig ang narinig mula sa linya ng komunikasyon. Isang tunog na hindi lamang nagdala ng pag-asa kundi nagpabago rin sa buong 13 taong karera ko. Ang isang pangungusap na iyon ay hindi lamang pahintulot sa paglapag. Sa gabing iyon, na tinalikuran kami ng buong mundo, isang dayuhang lugar ang nagpaliwanag sa landas, isang medical team ang nakahanda sa posisyon, at isang buong sistema ang tahimik na gumana, determinado na walang sinumang buhay ang maiiwan. Nang gabing iyon, hindi lamang kami lumapag sa isang paliparan, lumapag kami sa dangal at diwa ng paglilingkod ng isang buong bansa. Ngayon sisimulan ko ang kwento kung bakit ang mundo ay muling lilingon sa Pilipinas pagkatapos ng nakatakdang gabing iyon. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong damdamin at nakaramdam ka ng pagmamalaki, mangyaring mag-iwan ng komento at like. Ang iyong suporta ay magbibigay sa amin ng lakas upang makapagtala pa ng maraming kwento tulad nito. Ako si Fatima, isang flight attendant mula sa United Arab Emirates. Sa aking record, nakasaad ang 10 taong karanasan sa serbisyo. Nakalipad na ako sa lahat ng pangunahing ruta sa Europa mula London, Paris, Frankfurt hanggang Istanbul. Walang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Bawat taon ay sumasailalim ako sa mga pagsasanay sa kaligtasan sa paglipad at halos kabisado ko na ang bawat manual. Naranasan ko na ang mga insidente ng turbulence, lasing na pasahero at maging ang sunog sa eroplano. Kaya lubos akong kumpiyansa sa aking sarili. Anuman ang mangyari, alam kong kailangan ko lang sundin ang manual. Ang trabaho ng isang flight attendant ay resulta ng pagsasanay. Kailangan kong manatiling kalmado, sumunod sa tamang pamamaraan at magbigay ng katiyakan sa mga pasahero. Iyon ang aking paniniwala. Ngunit ng gabing iyon, ang lahat ng aking kumpiyansa ay nagsimulang gumuho. Ito ay isang mahabang flight mula Tokyo, Japan pabalik sa aming tahanan sa Dubai, UAE. Ang eroplano na may 314 na pasahero ay lumilipad ng matatag. Kasama ang iba pang mas batang kasamahan, tinitingnan ko ang serbisyo, inaalagaan ang mga pamilyang may maliliit na anak at nagbibigay ng kumot sa ilang matatandang pasahero. Ang kalangitan ngayong gabi ay mukhang payapa, ngunit alam kong sa ibaba, ang buong rehiyon ng gitnang silangan na aking tahanan ay nagkakagulo. Ang mga balita ay patuloy na nag-uulat tungkol sa lumalalang tensyon sa mga saradong airspace, sa mga flight na napipilitang magpalit ng ruta sa gitna ng kaguluhan. Umaasa lang ako na ang biyaheng ito ay isang maikling sandali ng katahimikan, malayo sa kaguluhan. Ito ay isang gabing flight na tila ordinaryo. Hanggang sa tumunog ang alarm ng makina. Mahigit 4 na oras na kaming lumilipad at nasa airspace ng Southern China. Sa simula, inakala kong sensor error lang iyon. Nangyayari iyon minsan, ngunit ang kapaligiran mula sa cockpit ay iba. Ang tingin ng kapitan ay ibang-iba. Nagpadala siya ng mensahe at humingi ng kumpirmasyon. Ang aking kasamahan na nakaupo sa jump seat sa tabi ko ay bumulong, "Ate Fatima, humihigpit ang seguridad ng European airspace. Pagkatapos ng mga bagong balita, ngayon may ganito pa, kinakabahan ako." Umiling ako, ngunit mabigat din ang aking kalooban. Inakala kong kinakabahan lang siya dahil sa maliit pa ang kanyang karanasan. Kung may isang bagay akong natutunan sa mahigit 10 taon sa trabaho, iyon ay hindi dapat mauna ang pagkataranta ng flight crew. Sa loob ng cabin, lahat ay tahimik pa rin. Nanonood ng pelikula o natutulog ang lahat. Walang nakapansin ng anumang kakaiba. Ngunit nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan ng cockpit at ng jump seat area. Isang hindi nakikitang bigat ngunit napakalinaw na nararamdaman. Unti-unti, isang kutob ang lumitaw sa aking isip. Hindi ito isang bagay na malulutas ng manual. Ang 30 taong karanasan ko ay nagsasabi sa akin na iba ito ngayon. Tinawag ako ng kapitan sa cockpit. Pagpasok ko, nakita ko ang ilang pulang ilaw sa control panel, ang mga ilaw ng babala na bihira kong makita. Kalmadong ipinaliwanag ng kapitan ang sitwasyon. Isang makina ang nagpapakita ng pagkawala ng thrust at ang auxiliary system ay hindi rin matatag. Hindi kami kaagad babagsak,
ngunit hindi na kami maaaring magpatuloy sa paglalakbay. Kailangan naming mag-emergency landing, tumango ako. Sinabi ko sa sarili na kailangan kong kumilos ayon sa aking pagsasanay. Inayos ko sa aking isip ang sasabihin ko sa mga pasahero. Inalala ko ang mga emergency procedure na kaya kong gawin. Ako ay isang veterano, magiging ayos ang lahat. Paulit-ulit kong sinabi iyon sa aking sarili, ngunit may kakaiba. Bakit nanginginig ang aking mga kamay? Bakit kailangan kong huminga ng malalim bago ako makapagsalita? Ang kumpiyansa na binuo ko sa loob ng 13 taon, ang mga pagsasanay na inulit ko ng daan-daang beses, bakit tila wala silang silbi ngayon? Nang lumabas ako sa cockpit, napagtanto ko na ang pagkakaroon ng maraming karanasan ay nangangahulugang naranasan mo na ang mga katulad na sitwasyon ng maraming beses. Ngunit ngayon, ito ang unang pagkakataon. Iba ito sa lahat ng sitwasyon na naranasan ko. Oo, mayroon sa manual ang emergency landing procedure. Ngunit ang bigat ng mahigit 300 buhay sa mataas na kalangitan na ito, sa gitna ng isang magulong mundo, ay hindi mailarawan ng salita. Nang bumalik ako sa cabin, isang pasahero ang tumingin sa akin at nagtanong, "Ayos lang po ba kayo? Medyo namumutla po kayo." Ngumiti ako at sumagot, "Ayos lang ako. Magsisimula na po tayong maghain ng inumin ngayon." Ngunit napansin kong medyo mataas ang boses ko kaysa sa normal. Mula noon, may unti-unting gumuguho sa loob ko. Bago ko pindutin ang public announcement button, huminto ako sandali. Ano ang sasabihin ko sa mga pasahero? Dapat ko bang sabihin ang totoo na may problema sa makina at kailangan ng emergency landing? O dapat ko bang paliitin ang sitwasyon at sabihin na nagre-reroute lang kami sa pinakamalapit na paliparan? Sa maikling sandaling iyon, ang 13 taong karera ay nagpahirap sa akin. Hindi ako makapagpasya. Sa huli, pinili ko ang isang gitnang solusyon. Dahil sa kinakailangang technical check, ang ating flight ay nakatakdang lumapag sa pinakamalapit na paliparan. Ito ay para sa inyong kaligtasan, mangyaring huwag mag-alala, sabi ko. Kalmado ang boses ko, tuloy-tuloy ang mga salita. Ngunit pagkatapos ng anunsyo, naramdaman kong basang-basa ng pawis ang aking mga palad. Sa cockpit, nagsimulang makipag-ugnayan ang mga piloto sa pinakamalapit na paliparan. Umupo ako sa jump seat at nakinig sa radyo. Ang boses ng kapitan ay profesional pa rin. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Ang unang at pinakamakatwirang pagpipilian ay ang Guangzhou International Airport. Ngunit ang sagot mula sa lupa ay kasing lamig ng yelo. Pagkatapos suriin, dahil sa mga espesyal na security procedure at sa lumalalang tensyon, hindi kami maaaring tumanggap ng isang komplikadong emergency na may foreign element sa gabi. Hinihiling na lumabas kayo sa aming airspace. Sundin ang itinalagang flight corridor, walang dagdag na paliwanag. Isang utos na pilit kaming pinapalipad patimog patungo sa South China Sea para kaming nasukol. Nakipag-ugnayan ang kapitan sa Taipei. Mabilis din ang sagot. Hindi maaaring tumanggap dahil sa limitadong flight corridors dahil sa military activity. Sumunod ang Bangkok. Pasensya na, ang pangunahing runway ay sumasailalim sa biglaang maintenance at hindi kayang tumanggap. Nang mamatay ang radyo, naramdaman ko ang matinding katahimikan sa cockpit. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ko na ang pangalang international flight, ang mga pangako ng Aviation Convention tungkol sa emergency cases, ay mas marupok kaysa sa inakala ko. Lumalabas na hindi lamang kami tinanggihan ng mga regulasyon, kundi ng takot at kalkulasyon ng buong mundo. Sa gitna ng mga bomba at diplomatikong salita, ang buhay ng mahigit 300 katao sa eroplano ay walang bigat. Sa kabin, wala pa ring nakakaalam. Payapa pa rin ang mga pasahero. May natutulog, may nakikinig ng musika. Isang bata ang naglakad sa aisle at ngumiti sa akin. Ngumiti ako pabalik ngunit naramdaman kong naninigas ang aking mga kalamnan sa mukha. Isang batang flight attendant ang lumapit sa akin at bumulong, "Ate Fatima, ayos lang po ba kayo? Napagdesisyonan na po ba ang airport?" Tumango ako. "Malapit na, huwag kang mag-alala," sagot ko. Ngunit hindi ko alam kung gaano nakataranta ang aking boses. Sinasabi ko ang mga salitang hindi ko na rin pinaniniwalaan. Sinusuri ng co-pilot ang fuel system at mahina siyang nagsabi, "May 1.5 oras pa tayo. Ibig sabihin, 1.5 oras na lang kami."
Kung hindi kami makakalapag sa loob ng panahong iyon, wala na kaming ibang pagpipilian. Tinitigan ko ang dilim sa labas ng bintana. Walang hanggang karagatan, walang makita sa kalangitan. Napagtanto ko na wala na kaming anumang proteksyon. Wala nang lugar sa malawak na mundong ito ang gustong managot para sa buhay ng 314 na tao. Ang malamig na boses mula sa radyo ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Pasensya na, hindi posible ang paglapag. Hindi ko alam na ang salitang hindi posible ay maaaring ganoon kabigat. Ang makita ang pababa ng mga bilang ng gasolina ay isang masakit na karanasan, 120 minuto, 55 minuto. Habang lumilipas ang oras, lalong lumiliit ang aming saklaw ng paglipad. Ang gilid ng bilog sa mapa ay lumalayo ng lumalayo at ang aming mga opsyon ay nawawala isa-isa. Hindi na nagsalita ang kapitan. Tahimik lang na nagkakalkula ang co-pilot sa kanyang computer. Nakatayo lang ako doon at nakikinig sa mga tunog na iyon, walang magawa. Sa loob ng cabin, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Sa simula ay napakabagal, ilang pasahero ang tumingin sa kanilang relo at kumunot ang noo. Napansin nilang masyadong mahaba ang flight na ito. Pagkatapos, ilang tao ang nagpindot ng call button. Nagtanong sila kung kailan kami darating at kung bakit ang tagal. Ngumiti ako at ipinaliwanag na inaayos lang po namin ang flight path dahil sa problema sa airflow. Mangyaring maghintay po ng kaunti. May anunsyo po. Hindi iyon kasinungalingan, ngunit hindi ko rin sinabi ang buong katotohanan. Tumango ang mga pasahero, ngunit hindi sila tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala. Isang bata ang nagsimulang umiyak sa kabilang dulo ng aisle. Pinatahan siya ng kanyang ina ngunit walang silbi. Nang umalingaw-ngaw ang iyak ng bata, nagsimulang magising ang mga natutulog. Isa-isa, nagbago ang kapaligiran, isang pakiramdam na may mali, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang kumalat sa hangin. Sumenyas ako sa iba pang mga batang flight attendant, naglakad sila sa kanilang mga lugar at pinatahimik ang mga pasahero, nagbigay ng tubig, kumot o merienda kung kinakailangan. Kailangan naming gawin ang anumang bagay, kailangan naming ipakita na maayos ang lahat. Dahil kung makikita ng mga tao na kalmado ang flight crew, iisipin nilang maayos ang lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng cockpit. Tinawag muli ako ng kapitan. Sa tingin pa lang niya, alam kong hindi ito magandang balita. Lumunok ako at pumasok. Naroon pa rin ang mga pulang ilaw sa control panel at mas lalo pang nabawasan ang bilang ng gasolina. Nagladlad ng mapa ang co-pilot. Ipinakita niya sa akin ang mga paliparan na maaari pa nating puntahan mula sa kasalukuyang posisyon. Ilang maliliit na tuldok na lang sa loob ng bilog na iyon at halos lahat ay maliliit na paliparan o mga lugar na tumanggi na sa amin. Napabuntong hininga ang kapitan. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang pagod. Maingat na itinuro ng co-pilot ang isang punto sa mapa, isang punto. Tiningnan ko ang pangalan nito, NAIA, Maynila, Pilipinas. Maaari pa kaming makarating doon, batay sa distansya. Malaki ang pasilidad nito, kaya hindi dapat magkaroon ng problema. Ngunit may kakaiba, bakit ngayon lang lumitaw ang pangalang iyon? Tiningnan ako ng kapitan, humihingi ng opinyon, hindi ako makasagot. Sa totoo lang, magulo ang aking isip. Ano ang alam ko tungkol sa Pilipinas? Ang pangalang Maynila, Intramuros, Boracay, ilang malalabong imahe tungkol sa mabilis na pag-unlad. High-tech, ngunit kasabay nito ay mayroon ding mga chismis tungkol sa trapiko. Isang sistema na minsan ay masyadong relax at komplikadong burokrasya. Ano ang alam ko tungkol sa NAIA? Alam kong abala iyon. Narinig ko sa mga kasamahan na ang Pilipinas ay tila mahirap kapag may emergency. Maraming tao, mabagal na proseso at mahirap na komunikasyon. May nagsasabi rin na hindi matatag ang kanilang sistema, lalo na sa gabi. May batayan ba ang impormasyong iyon? Wala. Karamihan ay chismis lang. Hindi ko pa naranasan o nakumpirma iyon ngunit nakabaon na iyon sa aking isip. Ang Pilipinas ang huling opsyon. Isang lugar na iniisip mo lamang kapag wala ng ibang mapuntahan. Iyon ang aking pananaw. Ngunit ngayon ay wala na talagang ibang opsyon. Tumanggi ang China. Ganoon din ang Taiwan at Thailand. Ang Pilipinas na lamang ang natitira sa loob ng bilog sa mapa batay sa distansya at oras.
Ito ang huling lugar. Subukan natin, sabi ko. Nagulat ako dahil mas kalmado ang boses ko kaysa sa inakala ko. Tumango ang kapitan at kinuha ang radyo. Narinig ko ang paghahanap ng frequency at isang maikling katahimikan, ngunit ang katahimikan na iyon ay tumagal ng isang siglo. Nagsimulang makipag-ugnayan ang kapitan sa air traffic control ng NAIA. Engine malfunction, humihingi ng emergency landing, 314 na pasahero, natitirang gasolina, 40 minuto. Kalmado ang kanyang boses ngunit puno ng pagmamadali. Naramdaman kong ito na talaga ang huling pagkakataon. Maigpit kong kinuyom ang aking mga kamay, nakatingin sa radyo, umaasang tatanggapin kami. Tahimik akong nagdasal, mangyaring huwag niyo kaming tanggihan ng kasing lamig ng ibang mga bansa. Huwag niyo kaming iwanan dahil sa mga patakaran, dahil sa mga pamamaraan o dahil sa seguridad. 314 na tao ang nasa himpapawid. Kailangan lang namin ng lugar para lumapag. Iyon lang ang gusto kong marinig. May static mula sa radyo at isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Isang malinaw at kalmadong boses. Ang sitwasyon ay nakumpirma. Ipadala ang kasalukuyang posisyon at ang iyong code information. Napahinga ako. Hindi ito pagtanggi. Walang paumanhin, walang pagtanggi, walang negatibong salita. Sa halip, humihingi sila ng impormasyon. Ibig sabihin, pinoproseso nila ito. Agad na ipinadala ng co-pilot ang data. Lumipas ang ilang segundo, sa katahimikan, malakas ang tibok ng aking puso. Sumilip ako sa labas ng cockpit. Ang batang flight attendant ay nasa kanyang posisyon. Sumenyas ako sa kanya na maging kalmado. Walang sino man ang dapat guluhin. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw muli ang radyo. Ang pagkakakilanlan ay nakumpirma. Ito, ang NAIA Air Traffic Control. Kami ay handa na kayong tanggapin. Nang matapos ang pangungusap na iyon, nagbago ang kapaligiran sa cockpit. Isang maluwag na paghinga mula sa kapitan. Pinikit ng co-pilot ang kanyang mga mata at tumango. Nakatayo lang ako doon, nakatingin sa radyo, tinatanggap kami. Bakit ang dali? Ang ibang lugar ay nagbigay ng napakaraming dahilan, seguridad, politika, pamamaraan, pasilidad, di mabilang na dahilan para tumanggi. Ngunit dito ay iba, kinumpirma ang sitwasyon, tinanggap, at sinabi nilang, kami ay handa na kayong tanggapin. Nagpatuloy ang radyo, kayo ay bibigyan ng runway 11L. Ipapadala namin ang inyong landing path. Ang medical team at maintenance team ay nakahanda na. Bago matapos ang pangungusap, mabilis at tumpak na ibinigay ang susunod na instruksyon. Bago pa kami humingi ng tulong, alam na nila ang kailangan at nakahanda na sila. Nakatayo lang ako at pinanood ang kapitan na magpasalamat, ngunit ang boses sa kabilang dulo ng linya ay hindi nagpakita ng damdamin. Para bang normal lang iyon na walang espesyal na nangyari maliban sa ginagawa nila ang kailangan nilang gawin. Nang mamatay ang radyo, naramdaman ko ang isang kakaibang emosyon, ginhawa, pasasalamat o kahihiyan. Bakit ko itinuring ang Pilipinas na huling opsyon? Bakit ako naniwala sa malalabong paghuhusga? Totoo nga iyon. Bakit ko inisip na hindi kami tatanggapin ng bansang ito? Sinabihan ako ng kapitan na ipaalam sa mga pasahero. Tumango ako. Nang lumabas ako sa cockpit, nakita ko ang mukha ng batang flight attendant sa aisle, isang halo ng kaba at pag-asa. Maikli akong nagsabi, lalapag tayo sa NAIA. May nagtanong, NAIA Pilipinas? Opo, sagot ko at pinindot ang public announcement button. Dahil sa kinakailangang technical check, ang ating flight ay nakatakdang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Inaasahang pagdating sa loob ng 30 minuto, mangyaring huwag mag-alala. Nang matapos ang anunsyo, tahimik ang cabin. Pilipinas? NAIA? Hindi nila inaasahan ang lugar na iyon. May nakaramdam ng ginhawa, may mausisa ngunit karamihan ay tinanggap ang anumang lugar basta makalapag. Iyon ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim, nakita ko ang malalabong ilaw. Palapit na ang baybayin ng Pilipinas, lampas pa sa aking mga paghuhusga. Sa isang boses na tumanggap sa amin, may nagsimulang umugong sa loob ko. Nang matanggap namin ang pahintulot mula sa NAIA, agad na inilagay ang signal para sa pagbabago ng flight path. Inilagay ng co-pilot ang mga bagong coordinates.
Dahan-dahang nagbago ng direksyon ang eroplano. Dahan-dahang nagbago ang posisyon ng mga bituin sa labas ng bintana. Umupo ako sa jump seat, nararamdaman ang bawat bahagyang paggalaw, ang pagbabago sa tunog, makina, airflow, ang mga pakiramdam na natutunan ko sa loob ng 15 taon. Nakatuon ang kapitan sa control panel. Tiningnan ko ang likod niya at dahan-dahang huminga. 30 minuto pa. Kailangan lang nating magsikap. Lalapag na tayo. May medical team at maintenance team na naghihintay. Naiwasan na namin ang pinakamasamang sitwasyon. Sinubukan kong patatagin ang aking sarili ngunit narinig ko ang boses ng co-pilot. Iba ang kanyang boses kaysa dati, isang halo ng pagtataka at pagkalito. Nang tanungin ng kapitan kung may problema, nag-atubili sandali ang co-pilot bago sumagot. May kakaibang galaw sa radar. Sumilip ako sa cockpit. Pinalaki ng co-pilot ang screen. May ilang tuldok doon, mga eroplano. Ngunit ang kakaiba ay lahat sila ay gumagalaw sa iisang direksyon. Para bang nagtitipon sila sa isang punto, Pilipinas. Maraming eroplano ang nagbago ng ruta patungo sa NAIA tulad namin. Flight mula sa Europa, flight mula sa Amerika at maging isang eroplano na tila mula sa gitnang silangan. Lahat sila ay patungo sa NAIA. Bumulong ang co-pilot, tingnan mo, tila hindi lang tayo ang nag-iisa. Marahil ang mga eroplanong ito ay naghahanap din ng ligtas na kanlungan, nakalabas sa magulong airspace o tinanggihan ng ibang mga bansa. Nagsimulang magbilang ang co-pilot. 1, 2, 3, 7. Lahat ng eroplano sa screen kasama tayo. 8 eroplano ang patungo sa iisang paliparan, sa iisang oras. Hindi ko mapaniwalaan ang bilang na iyon. Ang NAIA ngayon ay hindi na lamang isang paliparan, kundi naging isang ligtas na daungan, isang kanlungan, sa gitna ng magulong kalangitan, isang bagong instruksyon ang dumating mula sa control tower. Ang aming eroplano ay kailangan manatili sa taas na 10,000 talampakan, ang bilis ay iaakma sa 250 knots. Ipinadala ang approach vector kasama ang eksaktong coordinates. Sinunod ng kapitan ang instruksyon na iyon, at may kakaibang nangyari, gumalaw din ang ibang mga tuldok sa radar screen. May lumalabas, may bumababa. Ang bilis ay iniaakma rin, ngunit hindi ito random. Ito ay eksakto na para bang bawat isa ay nakalkula. Bumulong ang co-pilot. Ano ang nakikita natin dito? Paano ito nangyari? Iyon din ang iniisip ko. 8 eroplano ang patungo sa isang paliparan ng sabay-sabay, ngunit walang banggaan, walang holding pattern, walang kaguluhan. Sa halip, lahat ay naganap ng maayos. Ang boses mula sa control tower ay kalmado pa rin. Nagbigay sila ng eksaktong time frame para sa bawat eroplano. Ang pagkakasunod-sunod ng paglapag ay itinakda ng may 3 minutong pagitan. Sa sandaling dumampi ang gulong ng isang eroplano sa runway, ang susunod ay nasa final approach na, at ang kasunod ay naghahanda ng bumaba. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim, nakita ko ang malalabong ilaw. Ang taillights ng isa pang eroplano ay malayo, ngunit malinaw na nakikita, lumilipad sila sa iisang direksyon, patungo sa iisang destinasyon. Sinuri ng kapitan ang radyo. Pang-ilan tayo? Agad na sumagot ang control tower. 5, may 4 na nauna sa inyo at susunod kayo sa kanila. Ibinigay pa nila ang inaasahang oras ng paglapag ng eksakto, nagkalkula ang co-pilot. Sinabi niya na kung may 3 minutong pagitan, aabutin ng 24 minuto bago makalapag ang lahat. 8 eroplano ang lalapag sa loob ng 24 minuto. Sa isang normal na paliparan, aabutin ito ng 1 oras. Hindi ako makapaniwala na talagang mangyayari ito. 8 eroplano na may iba't ibang laki, bilis at emergency na sitwasyon ang sabay-sabay na ino-coordinate sa gabi sa isang paliparan. Bumulong ang kapitan habang nakatingin sa control screen. Hindi ko alam kung ito ay isang himala o isang pambihirang kahusayan. Hindi ko alam kung iyon ay paghanga o pagkamangha. Hindi rin nagsalita ang co-pilot. Nakatitig lang kami sa screen. Eksaktong gumalaw ang mga tuldok na iyon. Walang banggaan, lumilipad sa pinakamaikling ruta. Para bang may nag-aayos sa kanila mula sa itaas. Isang perpektong pag-aayos. Lumapag ang unang eroplano. Signal ng kumpirmasyon mula sa control tower. Ang runway ay malinis na. Pumasok ang susunod, agad na nagsimulang bumaba ang pangalawang eroplano.
Eksaktong 3 minuto pagkatapos, lumapag ang pangalawang eroplano, sinundan ng pangatlo. Tiningnan ko ang aking relo, gumagalaw ang segundometro, ang tibok ng orasan, isang mekanikal at eksaktong ritmo. Kasabay ng ritmong iyon, ang mga eroplano ay lumapag isa-isa tulad ng isang conveyor belt sa isang pabrika. Hindi, mas sopistikado dahil pinoproseso nila ang buhay. Lumapag na ang ika-4 na eroplano. Kaming na ang turno, ang final approach clearance ay dumating mula sa control tower. Mahigpit na hinawakan ng kapitan ang control stick. Dahan-dahang nagsimulang bumaba ang eroplano. Sinuri ko ang aking seatbelt at inayos ang aking posisyon sa jump seat. Nagsimula akong makita ang naya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ay nakaayos ng tuwid, runway, taxiway, terminal, lahat ay nasa tamang posisyon, walang senyales ng kaguluhan. Sa kabaliktaran, mukha itong payapa, tulad ng isang ordinaryong gabi. Ngunit alam kong sa sandaling ito, maraming eroplano ang patungo sa paliparang ito. Bawat isa ay may malubhang sitwasyon. Dapat ay may kaguluhan, ngunit wala. Sa katunayan, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Walang insidente, walang pagkaantala, walang pagkakamali. Nakatitig ako sa mga ilaw sa labas ng bintana at bumulong. Paano nila kaya tumanggap ng napakaraming eroplano ng sabay-sabay? Paano ito nangyari? Nang dumampi ang eroplano sa lupa, naramdaman ko ang isang shock na kumalat sa buong katawan ko. Hindi iyon pisikal na shock. Iyon ang tunog ng isang bagay na nabasag sa loob ko. Ang lahat ng aking inaasahan tungkol sa paliparan, tungkol sa malubhang sitwasyon at tungkol sa Pilipinas ay naglaho. Ang katahimikan, pagkatapos ng panganib, ang mga gulong ay dumampi sa runway ng mas banayad kaysa sa inakala ko, maaaring dahil iyon sa galing ng kapitan. Ngunit alam kong ang paglapag na may problema sa makina ay hindi madali. Ang mga aralin sa kaligtasan na paulit-ulit kong narinig sa loob ng 3 taon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang mga posibleng sitwasyon kapag emergency landing, pagkawala ng balanse, pagputok ng gulong, sobrang pag-init ng preno, ngunit walang nangyari. Dahan-dahang bumagal ang eroplano, ang mga fire truck sa tabi ng runway ay nakatayo lang naghihintay, hindi gumagalaw, hindi kailangan. Tumingin ako sa loob ng cabin. Kailangan kong suriin ang ekspresyon ng mga pasahero. Akala ko magkakagulo sila dahil narinig nila ang emergency landing, iiyak, magdadasal, magsisinungaling. Iyon ang inaasahan kong maririnig. Ngunit sa loob ng eroplano ay may kakaibang katahimikan. Ilang pasahero ang tumingin sa labas ng bintana, ngunit walang mukha ang nagpakita ng takot. Sa halip, mukha silang nakaluwag. Isang matandang mag-asawa ang magkahawak kamay at isang babae ang kumuha ng kanyang telepono para tingnan ang mga mensahe. Bakit walang takot? Kagagaling lang namin sa emergency landing. Dahil sa problema sa makina, lumapag kami sa isang paliparan na hindi namin nilayon. Hindi ayon sa schedule, dapat ay may kaguluhan. Matapos ang anunsyo ng kapitan na ligtas kaming lumapag, nagpalakpakan ang mga pasahero, isang maikli at mahinang palakpakan. Pumalakpak din ako, ngunit may kakaibang pakiramdam sa sulok ng aking puso. Kung may isang bagay akong natutunan sa loob ng 13 taong karera, iyon ay ang krisis ay sumusunod sa isang tiyak na pattern, tensyon, takot, kaguluhan at ginhawa. May pagkakasunod-sunod ngunit ngayon ay nilaktawan nila ang lahat at dumiretso sa ginhawa. Nang gumalaw ang eroplano patungo sa gate, tiningnan ko ang paliparan mula sa bintana. Inasahan kong magiging masikip dahil maraming eroplano ang sabay-sabay na lumapag ng emergency. Tatakbo ang mga tao, magiging abala ang mga sasakyan at mag-uugong ang mga sirena sa lahat ng dako. Ngunit ang paliparan ay tahimik. May mga airport staff, medical staff at maintenance team, ngunit walang tumatakbo. Bawat isa ay nakatayo sa itinalagang posisyon, ginagawa ang kanilang trabaho na para bang nagpa-practice. Nang dumating kami sa gate, isang airport staff ang kumatok, isang lalaking Pilipino. Malinaw siyang nagsalita sa Ingles. Gusto niyang tingnan ang passenger list. May nangangailangan ba ng tulong? Mabilis akong sumagot. May 12 matatanda, 8 bata, at isang gumagamit ng wheelchair. Habang inilalagay ng staff ang data sa kanyang tablet, sinabi niya, lahat ay nakahanda.
Inihahanda na ang wheelchair at may mga staff na nakatalaga upang tulungan ang mga matatanda. Sinabi rin niya na naghanda sila ng merienda at mga laruan para sa mga bata. Paano niya nalaman? Kadadating lang namin ng ilang minuto na para bang alam na nila ang lahat. Bago pa kami dumating, bumukas ang pinto. Tumingin ako sa pamamagitan ng jet bridge, lahat ay nakatayo sa eksaktong posisyon. Ang medical team sa kaliwa, tulong sa gitna, wheelchair sa kanan, lahat ay nasa tamang lugar. Nagsimulang bumaba ang mga pasahero. Agad na lumapit ang isang assistant sa gumagamit ng wheelchair at binati siya sa Ingles, Pranses at maging sa aking sariling wika, Arabe. Bawat matanda ay sinamahan ng isang assistant at sa isang batang malapit ng umiyak, isang staff ang lumuhod at binigyan siya ng maliit na teddy bear. Ang mga pasahero ay tahimik na pumila at naglakad. Walang sumisigaw, walang nagtutulakan. Dahan-dahan silang sumunod sa nauuna ng may kaayusan. Nang makita ko ang tanawin na iyon, napagtanto ko na hindi kami ang nagkokontrol. Ang sistemang iyon ang gumagabay sa lahat. Isang hindi nakikitang kaayusan, isang plano na binalangkas ng maaga ang nagpapagana sa lahat ng natural. Naranasan ko na ang Heathrow sa London, Charles de Gaulle sa Paris, Frankfurt. Lahat ay malaki, komplikado at minsan magulo. Nawawala ang mga tao, naantala ang mga anunsyo at hindi mahulaan ang oras ng paghihintay. Ngunit dito ay iba, lahat ay nangyari sa oras. Ang kinakailangang tao ay nasa tamang lugar at ang kinakailangang gamit ay naihatid sa tamang oras. Nang pumasok ako sa paliparan, huminto ako. Malawak ang lobby, mataas ang kisame, malambot ang ilaw, may mga tao ngunit hindi masikip. At pinakamahalaga, tahimik. Ang formula ng emergency situation ay hindi gumagana dito. Sa lugar na dapat ay may kaguluhan, ay may kaayusan. Sa oras na dapat ay may takot, ay may kapayapaan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang lugar na nilapagan namin ay hindi lamang isang paliparan, ito ay isang perpektong sistema. Isang higanteng makina na sumisipsip ng krisis, nag-aayos ng kaguluhan at gumagabay sa lahat sa kaligtasan. Hindi. Mas sopistikado pa sa isang makina. Narinig ko ang tunog ng isang bagay na nabasag sa loob ko. Ang lahat ng aking kaalaman tungkol sa paliparan, ang mga karanasang nabuo ko sa loob ng 13 taon ay nareset sa isang iglap. Mga 20 minuto pagkatapos lumapag, may kaguluhan sa likod ng eroplano. Tumakbo ako sa aisle. Isang lalaking pasahero ang nakahiga sa upuan, namumutla ang mukha at hirap huminga. Ang babae sa tabi niya ay nag-aalala na nagsabi, bigla siyang nahirapan huminga. Isang panic attack, ang takot na pinigilan niya sa buong flight ay sumabog pagkatapos lumapag. Hindi ito bihira. Nakita ko na ang sitwasyong ito ng maraming beses sa loob ng 13 taon. Ang mga taong nakakaranas ng post-crisis reaction ay bumabagsak sa sandaling mawala ang tensyon. Dali-dali akong kumuha ng oxygen mask. Huminga lang ng dahan-dahan, ayos lang ang lahat. Ligtas na tayo. Paulit-ulit kong sinabi ngunit hirap pa rin siyang huminga. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nawala ang focus ng kanyang mga mata. Nag-aalala ang mga pasahero sa paligid. Akala ko, ito na ang tunay na problema. Matagumpay ang emergency landing ngunit ang susunod na proseso ang mahirap. Kapag may emergency patient, kailangan kong tumawag ng ambulansya, maghanap ng ospital, ayusin ang problema sa wika at punan ang mga papeles. Kadalasang aabutin ng 1 oras. Sa panahong iyon, kailangan maghintay ng pasyente, ngunit bumukas ang pinto, hindi airport staff, kundi medical staff. 2 tao na nakasuot ng puti, may dalang stretcher. Nagulat ako, hindi pa ako humihingi ng tulong. Agad na lumapit ang medical staff sa lalaki. Walang salita, hindi sila nagtanong tungkol sa sitwasyon. Tiningnan lang nila ang pasyente, sinuri ang pulso, tiningnan ang mga mata at sinuri ang paghinga, professional at mabilis. Isa sa kanila ang tumingin sa akin. Nagtanong siya sa Ingles. Kailan nagsimula ang panic attack na ito? Alam mo ba ang medical history niya? Mabilis akong sumagot. Kagagaling lang, hindi ko alam. Tumango ang medical staff at may sinabi sa radyo sa Tagalog. Hindi ko naintindihan, ngunit alam kong ito ay isang instruksyon. Agad, isang assistant ang nagdala ng listahan ng pasahero at medical information.
Tiningnan lang ng medical staff ang record at sinuri muli ang pasyente, naghahanda para sa paglipat. Ang pasyente ay inilagay sa stretcher, sinuutan ng oxygen mask at ikinabit ang seatbelt. Lahat ay nangyari sa loob ng wala pang 1 minuto. Nakatayo lang ako at pinanood. Ganoon ba kabilis? Sinabi ng medical staff, dadalhin namin siya sa ospital. May kasama ba? Itinaas ko ang aking kamay. Iyon ang aking responsibilidad bilang chief flight attendant. Tumango ang medical staff. Habang dumadaan sa aisle sa paliparan, tiningnan ko ang paligid. Inasahan kong magiging masikip. Mga pasahero mula sa iba pang emergency flights, mga pumunta sa ospital, kaguluhan at pagmamadali. Ngunit maluwag ang aisle. Hindi, mas organisado pa. May espesyal na daanan para sa amin. Ang ambulansya ay nakahanda na, bukas ang pinto at umaandar ang makina. May isang medical staff na nakaupo sa driver's seat. Nang makita kami, lumabas siya at tinanggap ang stretcher. Ngunit ang kilos ay sanay na para bang paulit-ulit na itong ginawa. Sa loob ng ambulansya ay may isa pang medical staff, isang nurse. Inilalagay niya ang data sa chart habang sinusuri ang vital signs ng pasyente. Umupo ako sa tabi at pinanood ang nangyayari. Lahat ay tahimik, walang sumisigaw, walang nagmamadali, ngunit lahat ay mabilis. Gumalaw ang ambulansya. Walang sirena dahil gabi na, maluwag ang kalsada. Ang sasakyan ay gumalaw ng matatag. Tiningnan ko sa labas ng bintana, highway, ang mga ilaw ng poste ng pantay-pantay. Nagtanong sa akin ang nurse, "Ikaw ba ay taga-UAE?" "Flight attendant," sagot ko. "Opo," tumango ang nurse at ngumiti. "Siguro ay nagulat ka, pero magiging ayos lang siya." Tumango ako. Ngunit may iba akong iniisip sa aking kalooban. Oo, nagulat ako, ngunit sa ibang dahilan. Ang nagulat sa akin ay walang kaguluhan. Dumating kami sa ospital. Nakita ko ang pinto ng emergency room. Automatikong bumukas ang pinto at ang medical staff ay lumabas mula sa loob. Tinanggap nila ang stretcher at pumasok. Sinundan ko. Tahimik ang emergency room. May ilang pasyente, hindi masyadong masikip. Bawat isa ay nasa isang partition space. Ang kilos ng medical staff ay kalmado. Agad na inilagay ang aming pasyente sa isang bakanteng kama. Isang doktor ang dumating, isang babae. Nagtanong siya sa Ingles. Susuriin namin ang kondisyon ng pasyente, mangyaring maghintay sandali. Tumango ako at lumabas. Umupo ako sa waiting room. Plastic ang upuan, ngunit hindi masakit. Sa harap ay isang information board sa Tagalog, Ingles, Chinese at iba pang wika. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi pa ako nakakapuno ng anumang papel, hindi pa nasuri ang insurance, hindi pa nakapagbigay ng anumang identification. Kadalasan, iyon ang unang dapat gawin. Ngunit dito ay walang humihingi. Ang pasyente ang inuuna, ang pagsusuri sa kondisyon ang inuuna, ang paggamot ang inuuna, ang papeles ay pangalawa lamang. Hindi, marahil ay naproseso na ito sa ibang lugar. Mga 30 minuto pagkatapos, lumabas ang doktor. Sinabi niya na matatag na ang pasyente. Ang diagnosis ay panic attack. Matapos bigyan ng sedatives, bumalik na sa normal ang kanyang paghinga. Huminga ako ng maluwag. Idinagdag ng doktor, may ilang iba pang flight crew na dumating kagabi na may katulad na sintomas, labis na stress response. Ngunit huwag kang mag-alala, nagpapagaling na sila. Nagtanong ako, nasaan ang ibang flight crew? Ngumiti ang doktor at sumagot, nasa recovery facility siguro sila. Recovery facility? Tanong ko. Tumango ang doktor. Isang pansamantalang pasilidad na ibinigay ng paliparan kung saan maaaring magpahinga ang mga flight crew members. Pagkatapos mong makumpirma ang kondisyon ng pasyente, maaari ka ring pumunta doon. Hindi ko naintindihan kung ano ang recovery facility, ngunit hindi na ako nagtanong pa. Malalaman ko rin mamaya. Nang lumabas ako ng ospital, lumingon ako, maliwanag pa rin ang ilaw ng emergency room. Sa loob, ang medical staff ay gumagalaw ng tahimik, payapa, eksakto. Naisip ko, kapag nahaharap ang bansang ito sa krisis, hindi sila nagtatanong kung bakit ka dumating. Ang alam nila ay kung ano ang kailangan nilang gawin ngayon. Ang pasyente ay hindi inuuri ayon sa bilang kundi ayon sa kondisyon. Narinig ko ang isang bagay na muling nabasag sa loob ko. Ang konsepto ng standard medical system ng emergency.
Ang lahat ng natutunan ko sa Europa sa loob ng 13 taon ay na-reset sa isang iglap. Ang sasakyan ay umalis sa ospital, hindi patungo sa paliparan kundi sa ibang lugar. Ipinaliwanag ng driver, pansamantalang pasilidad para sa flight crew kung saan ka maaaring magpahinga. Tumango ako, nakatingin sa labas ng bintana. Inakala kong ito ay isang hotel o lodge malapit sa paliparan. Ngunit ang destinasyon ay iba sa aking inakala. Sa pasukan ng gusali ay may nakasulat sa Tagalog, Kanlungan ng Kapayapaan. Narinig ko na ang salitang iyon. Narinig ko ngunit hindi ko alam kung ano talaga iyon. Pagpasok sa loob, naramdaman ko ang init. Hiniling sa amin na hubarin ang aming mga sapatos. Nagulat ako, maghuhubad ng sapatos dito? Ngunit ang aking mga kasamahan na nauna nang pumasok ay nakahubad na ng sapatos. Sumunod ako. Inilagay ang aking bagahe at kumuha ng simpleng damit. Maluwag na damit na gawa sa cotton. Hindi iyon uniforme, iyon ay komportableng damit. Hiniling sa amin na magpalit ng damit. Pumasok ako sa dressing room at hinubad ang aking uniforme. Ang damit na suot ko sa loob ng 10 taon. Kapag suot ko iyon, ako ay isang responsableng flight attendant, pinananatili ang tensyon at laging kailangan ngumiti. Ngunit sa sandaling hinubad ko iyon, para bang may isang bagay na nahubad din. Lumabas ako sa isang malawak na espasyo, malinis at malamig ang sahig, hindi malamig. Sabi nila, baldoza iyon. Hindi ko pa nakita ito sa Europa. Ang aking mga kasamahan ay nakahiga sa mga banig. Wala silang sinasabi, nakahiga lang doon at nakatingin sa kisame. Naghanap din ako ng bakanteng lugar at humiga. Ang malamig na banig ay yumakap sa aking likod. Sa simula ay medyo kakaiba, gusto kong tumayo ngunit unti-unti akong nasanay. Ang lamig na iyon ay bumaba sa aking katawan. Nagsimulang lumuwag ang aking naninigas na mga kalamnan, balikat, balakang, binti. Bawat bahagi na nanigas dahil sa matagal na tensyon ngayon ay nakakapagpahinga. Isang staff ang lumapit, nagbigay sa akin ng isang basong tubig at sinabihan akong uminom ng mainit na salabat. Medyo kakaiba ang lasa ngunit hindi masama. Sa kabaligtaran, dumaloy ito sa aking lalamunan at pinayapa ang aking katawan. Tumingin ako sa paligid, may iba pang tao, mga Pilipino, pamilya, mag-asawa, kaibigan, bawat isa ay nakahiga o nakaupo ng komportable, mahina ang usapan, nagbabasa ng libro o nakapikit lang. Isang kakaibang lugar, hindi hotel, hindi spa, hindi rin ospital. Hindi ko alam kung ano ang itatawag dito, ngunit sigurado akong nagpapahinga ang lahat dito. Isang tunay na pahinga. Lumapit muli ang staff, nagbigay sa akin ng kaunting merienda, isang mainit na pandesal at isang mangkok ng lugaw. Kinuha ko at nagsimulang kumain. Kailan ko huling kinain ng isang simpleng pagkain na tulad nito? Hindi ko matandaan. Habang kumakain, napagtanto ko na walang humihingi ng anuman sa akin. Ngumiti ka. Kumilos ka ng maayos. Maging maingat sa iyong mga salita. Walang nagsasabi ng anuman dito. Ako ay isang tao lamang, hindi isang flight attendant. Tumulo ang aking mga luha. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako umiiyak. Hindi dahil sa kalungkutan o kaligayahan. Tahimik lang akong umiyak. Ang mga luha ng ginhawa at pagkaantig ay dumaloy sa aking pisngi. Hinawakan ng kasamahan na nakahiga sa tabi ko ang aking kamay. Wala siyang sinabi ngunit sapat na iyon. Ilang oras ang lumipas, nagising ako at lumabas. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin, sa labas ng gusali, madilim pa rin. Bago magbukang liwayway, nakita ko ang mga bituin sa kalangitan. Sa malayo, nakita ko ang mga ilaw ng naiya, hindi masyadong malayo. Mula rito, tinitigan ko ang ilaw na iyon. Maliwanag kahit sa gabi, isang ilaw na hindi namamatay, hindi humihinto. Ngunit gusto kong makita. Tumawag ako ng taxi. Sinabi ko sa driver na dalhin ako sa observation deck ng paliparan. Tumango ang driver at umalis. Huminto. Mga 10 minuto ang lumipas, dumating kami sa observation deck. Bukas ang pinto. Kahit sa gabi ay may ilang tao na kumukuha ng litrato. Nakita akong nakatayo sa harap ng salamin na bintana. Nakita ko ang bahagi ng naiya, ang runway, terminal, mga makina. Ang walang humpay na paggalaw. Kahit sa gabi, may mga eroplanong lumilipad, lumalapag at gumagalaw. Gumagalaw ang mga sasakyan,
nagbubuklod ng kargamento, naglilipat ng bagahe. Nakita ko rin ang mga cleaning vehicles. Dahan-dahan itong gumagalaw sa gilid ng runway, naglilinis sa gabi para sa kinaumagahan. Nang makita ko ang tanawin na iyon, naisip ko na ang paliparan na ito ay hindi natutulog, hindi lamang ito gumagana sa araw, kundi 24 oras sa parehong antas, hindi bumababa ang kalidad dahil gabi, hindi maluwag ang sistema dahil mas kaunti ang tao. Naalala ko ang ilang oras na nakalipas, 8 eroplano ang sabay-sabay na patungo sa paliparan na ito. Gabi iyon. Ang oras na dapat ay magulo, ngunit lahat ay pinamahalaan ng eksakto. Walang banggaan, walang pagkaantala, walang pagkakamali. Ngayon alam ko na hindi iyon nagkataon lang. Ang paliparan na ito ay hindi tinitingnan ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan. Tinatanggap lang nila ito bilang isang tungkulin na kailangang tapusin dahil sila ay laging handa. May isang bagay na ganap na nagbago sa aking isip. Ang aking paghuhusga tungkol sa mga paliparan sa Asya. Ang tsismis na mahina sila sa mga sitwasyong pang-emergency. Ang mga salitang tulad ng hindi matatag ang sistema sa gabi, lahat ay kasinungalingan. Ako ang naniwala sa mga kasinungalingan na iyon. Idinikit ko ang aking noo sa salamin na bintana. Malamig ang salamin, ngunit mainit ang aking puso. Kahihiyan at paggalang ang magkahalong damdamin. Bakit hindi ko inisip na ang Pilipinas ay ganito? Bakit ko inisip na ito ang huling opsyon? Kinuha ko ang aking telepono, kumuha ako ng litrato ng Naya sa gabi. Ang walang humpay na paggalaw. Kanino ko ipapakita ang litratong ito? Sa aking mga kasamahan, sa aking pamilya, o sa aking sarili noon? Umalis ako sa observation deck, malamig ngunit sariwa ang hangin. Unti-unting lumiwanag ang kalangitan, magbubukang liwayway. Magsisimula ang isang bagong araw, magbabago din ako. Pagkatapos ng gabing ito, magbabago ang aking pananaw tungkol sa paliparan, magbabago ang aking pamantayan sa paghusga sa isang bansa, at pinakamahalaga, magiging mas maingat ako sa aking mga paghuhusga. Bumalik ako sa aking bansa pagkatapos ng 3 araw. Hiniling sa akin ng punong tanggapan ng airline na gumawa ng ulat tungkol sa emergency landing procedure, safety measures para sa mga pasahero, at aftercare procedure. Isang standard document, isang document na ginawa ko ng maraming beses sa loob ng 3 taon. Ngunit iba ito ngayon, umupo ako sa harap ng aking desk, nakatingin sa walang laman na screen, ngunit hindi gumagalaw ang aking mga daliri. Ano ang dapat kong isulat? Engine malfunction, fuel status, communication, emergency. Hindi iyon ang mahalaga. Sinara ko ang dokumento na iyon. Nagbukas ako ng bagong dokumento at nagsimulang magsulat mula sa simula. Hindi manual kundi karanasan, hindi numero kundi damdamin, hindi proseso kundi pag-unawa. Ang Pilipinas ay hindi tinitingnan ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan. Iyon ang unang pangungusap. Huminto ako sandali pagkatapos isulat ang pangungusap na iyon. Tama ba ang pagkakabuo? Masyadong subjective. Ngunit isinulat ko ulit dahil iyon ang totoo. Mas mahaba ang ulat kaysa sa inakala ko. Isinulat ko ang lahat. Ang sabay-sabay na koordinasyon, ang agarang medikal na tugon, ang recovery facility, isang paliparan na hindi natutulog. Sinubukan kong magsulat ng objektibo ngunit hindi may iwasan ang damdamin. Nang isulat ko ang huling talata, nanginginig ang aking mga kamay. Hindi lamang kami iniligtas ng Pilipinas mula sa isang teknikal na problema, binigyan nila kami ng kanlungan ng sarado ang buong mundo dahil sa takot at labanan. Pinatunayan nila na ang pagiging makatao ay maaari pa ring lumiwanag. Kahit sa pinakamadilim na oras ng internasyonal na politika, simple lang sila ay handa. Ang krisis ay hindi isang exception, kundi isang variable. At ang variable na iyon ay nakalkula. Hindi ito problema ng pasilidad, nalampasan nito ang antas ng isang sistema. Ito ay isang kultura. Ipinadala ko ang ulat. Pagkalipas ng 2 araw, tinawag ako ng aking amo. Nang pumasok ako sa opisina, nakita ko ang aking ulat sa kanyang mesa. Tiningnan ako ng aking amo sandali at nagtanong, "Totoo ba talaga ang lahat ng ito na naranasan mo?" Tumango ako. Sinabi ko, "Hindi ko pa nasusulat ang lahat. May mga bahagi pa rin na hindi mailarawan ng salita." Napabuntong hininga ang aking amo. "Sige,
tatanggapin ko ang ulat na ito. Ngunit pinapayuhan kang huwag magdulot ng kaguluhan sa ibang mga flight crew. Hindi ko naintindihan. Kaguluhan? Bakit ang pagsasabi ng nakita ko ay ituturing na kaguluhan? Ngunit wala akong sinabi, hindi rin sila maniniwala. Ang mga hindi nakaranas ay hindi makakaintindi. Nakita ko ang aking mga kasamahan sa lounge. Lahat sila ay nagtanong ng parehong tanong, kumusta ang Pilipinas? Nakakatakot ba? Taamay nangyari bang insidente? Sumagot ako, hindi nakakatakot. Sa kabaligtaran, naramdaman kong mas ligtas ako. Mausisa ang mga mukha ng aking mga kasamahan. May nagtanong, talaga? Paliparan pa rin iyon sa Asya. Nakita ko ang aking sarili noon sa tanong na iyon. Ang aking sarili na itinuring ang paghuhusga bilang katotohanan. Ang aking sarili na pinalitan ang tsismis ng karanasan. Mahina akong nagsabi, hindi dahil Asya iyon, kundi dahil Pilipinas iyon. Kailangan mong maranasan ang pagkakaiba na iyon upang maintindihan. Hindi ito maipapaliwanag ng salita. May tumango ngunit may nagduda pa rin, ayos lang. Darating ang araw na iyon, malalaman nila. Ang susunod na flight schedule ay inilabas. London, isang pamilyar na ruta. Sa maikling pulong, sinabi ko sa mga batang flight attendant, huwag kayong magpapanik kung may emergency. Mas maraming opsyon kaysa sa iniisip nyo. May nagtanong, anong opsyon po? Sumagot ako, NAIA, Pilipinas. Kung may problema sa ere sa Asya, huwag mag-atubiling, isaalang-alang ang NAIA, sila ay handa. Ang batang flight attendant ay nagtala. Nang tingnan ko sila, naisip ko, ganoon magbabago ang lahat, isa-isa, bawat karanasan. Pagkatapos ng isang linggo, nagkaroon ng internal meeting sa airline upang talakayin ang emergency landing procedure. Dumalo ako. Maraming ideya ang lumabas. Pagpapabuti ng fuel management, pagpapalakas ng communication system, pagpapalawak ng listahan ng mga alternatibong paliparan. Nang dumating ang aking turno, iminungkahi kong ilagay ang NAIA sa pinakamataas na prioridad para sa emergency landings sa buong Asia-Pacific route at idagdag ang operating at coordination procedures ng Philippine Airport sa training program ng flight crew. Tahimik ang meeting room. Isang executive ang nagtanong, kailangan ba talaga iyon? Hindi ba sapat ang kasalukuyang mga paliparan sa Europa? Ikinuwento ko ang aking karanasan, ang sabay-sabay na koordinasyon ng 8 eroplano, ang 3 minutong agwat ng paglapag, ang agarang medikal na suporta. Ipinaliwanag ko gamit ang mga numero. Tumango ang executive, pag-aaralan namin. Sapat na iyon para sa akin. Ang pag-aaral ay simula pa lamang. Umuwi ako at binuksan ang drawer ng aking mesa. Naroon ang litrato ng NAIA, ang litrato na kinuha ko sa pagbubukang liwayway, ang ilaw na hindi namamatay. Inilagay ko ang litrato sa isang frame at inilagay sa aking desk. Bawat umaga, papasok ako sa trabaho. Titingnan ko ang litrato at ipapaalala ko sa aking sarili na ang isang paliparan ay hindi lamang lugar kung saan lumalapag at lumilipad ang mga eroplano. Ito ay espasyo kung saan ipinapakita ang paninindigan ng isang bansa. Ito ang lugar kung saan isinasakatuparan ang pilosopiya sa krisis. Lumipas ang isang buwan, nagkaroon ako ng pagkakataong magpresenta sa European Aviation Safety Forum. Ibinahagi ko ang aking karanasan sa NAIA tungkol sa emergency landing case. Halos 100 tao ang dumalo, mga flight attendant at piloto mula sa maraming bansa. Pagkatapos ng presentasyon, sunod-sunod ang mga tanong. Totoo ba na 8 eroplano ang sabay-sabay na kinoordinar ng walang kaguluhan? Bakit ang bilis ng medical staff? Sinagot ko ang bawat tanong at sa huli ay idinagdag ko, kung dumating ang susunod na krisis sa isang magulong mundo, ang mundo ay muling lilingon sa Pilipinas. May palakpakan. Hindi ko alam kung iyon ay palakpak ng pagsang-ayon o pagdududa, ngunit ayos lang, naihasik na ang binhi. Nang gabing iyon, sumilip ako sa bintana mula sa aking hotel room. Isang gabi sa Paris, nagniningning ang Eiffel Tower, isang magandang syudad. Mahal ko ang siyudad na ito, ngunit ngayon, alam ko na iba ang kagandahan at kahusayan, iba ang kasaysayan at sistema. Kinuha ko ang aking telepono, hinanap ko ang website ng NAIA. Ipinapakita ang real-time flight information. Kahit ngayon ay may mga eroplanong lumilipad at lumalapag pa rin.
tila sa Pilipinas ay bukang liwayway pa lang. Ngumiti ako at sa totoo lang, alam ko ang isang bagay. Kung magkaroon muli ng krisis, alam ko kung saan ako pupunta. Hindi ako mag-aalala dahil ang Pilipinas ay laging handa. Lagi kong sinasabi ngayon, mula noong araw na iyon, nagbago ang aking pamantayan sa pagtingin sa isang paliparan. Nagbago ang aking pamantayan sa paghusga sa isang bansa. Naranasan ko ang isang gabi na mas mabigat pa sa bigat ng 13 taong karera ko. At naniniwala ako na darating ang araw na matututunan ng buong mundo ang pamantayang ito. Paano hindi titingnan ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan? Ano ang isang handa na sistema? Ano ang kaligtasan na isinasakatuparan bilang kultura? Ipinakita sa akin ng Pilipinas iyon at darating ang araw na iyon sa mundo. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating kwento ngayon. Sa pamamagitan ng kwento ni Fatima, isang flight attendant mula sa UAE, nakita natin ang isa pang aspeto ng Pilipinas na marahil ay hindi pa natin alam. Ang Naya ay hindi lamang tungkol sa pasilidad, kundi ang pilosopiya ng isang buong bansa kung paano harapin ang krisis. Ang huling opsyon iyon ang naisip ko. Ngunit ang narinig ko mula sa lugar na iyon ay isang napakakalmadong boses. Kami ay handa. Gaano karaming determinasyon, pagmamalaki, at walang katapusang pagsisikap ng mga tao sa lugar na iyon ang nakabalot sa isang pangungusap. Ang bukang liwayway na nakita ko mula sa observation deck ay ganap na nagtanggal ng aking mga paghuhusga tungkol sa mga paliparan sa Asya. Ang magkahalong pakiramdam ng kahihiyan at paggalang na iyon ay hindi ko kailanman malilimutan sa aking buhay. Ang kanlungan ng kapayapaan na pinuntahan namin, ang malamig na sahig, ang masarap na salabat, at ang panahon na walang humingi ng anuman. Ang sandali na hinubad ko ang aking uniforme, na para bang ang baluti ng isang flight attendant ay tinanggal. Doon, pinayagan kaming magpahinga bilang mga tao. Ang unang bagay na kailangan ibigay sa isang tao sa gitna ng krisis ay hindi patakaran o pamamaraan kundi isang mainit na lugar at isang tasa ng tsaa. Ang simpleng ngunit mahalagang kabaitan na iyon ang nagpatulo ng aking luha. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagsisigaw o pagpapakita ng isang bagay na espesyal. Ito ay nakasalalay sa katahimikan ng isang sistema na gumagana tulad ng normal, ang mga tao na nagtutulungan tulad ng normal, nagpoprotekta sa kaligtasan tulad ng normal. Ipinakita ng NAIA ng gabing iyon ang tahimik na lakas na iyon. Hindi tinitingnan ang krisis bilang isang espesyal na kaganapan kundi ginagawa lang ang kailangan gawin ng tahimik ngunit perpekto. Ito ay isang kultura na lampas pa sa lahat ng manual. Ngayon ay naririnig kong malinaw ang boses na iyon sa radyo. Ito ang NAIA Air Traffic Control. Kami ay handa na sa inyong paglapag. Ang isang pangungusap na iyon ay hindi lamang pahintulot sa paglapag. Iyon ang pinakapinagkakatiwalaang ligtas na kamay na iniabot ng isang bansa, hindi na kailangan pang sabihin. Pagkatapos ng araw na iyon, ang pangalang Ninoy Aquino International Airport ay naitala sa emergency landing procedure ng aming airline sa pinakamataas na prioridad para sa lahat ng nanonood ng kwentong ito. Marahil ang ating pang-araw-araw na buhay ay pinoprotektahan din ng mga tahimik na sumusuporta sa lipunan. Sa mga lugar na hindi nakikita, ang mga taong nagpapainit sa runway, huwag palampasin ang isang bagay na mahalaga dahil sa impormasyon sa labas o mga lumang paniniwala. Tinuruan ako ng gabing iyon na ang tunay na pinagkakatiwalaan ay nakasalalay sa tahimik na trabaho. Sa aking desk ngayon ay may litrato ng NAIA sa bukang liwayway. Iyon ay isang ilaw na hindi kailanman namamatay. Isang parola na gumagabay sa akin sa tuwing naliligaw ako. At alam ko na kung may isa pang krisis sa mundo, ang bansang iyon ay handa ng tahimik at tiyak sa isang lugar na hindi natin alam. Dito pansamantalang nagtatapos ang ating kwento ngayon. Kung umantig din ang iyong puso sa kwentong ito, huwag mag-atubiling mag-iwan ng like, isang komento. Iyon mismo ang imbitasyon para sa mga susunod na kwento.